In one way or another, sa pagsunod natin sa Diyos, ito paalala sa atin. Meron tayong iiwanan na minsan nasakit sa ating puso. Kasi nais gumawa ng Panginoon. Nais na itatag ang kaharian niya sa isang bansa. At sino po ng bansa hindi? Ngayon, dahil kay Kristo, sama-sama tayo. At minsan, pwede ko lang sabihin kadalasan, ang humahad lang ko sa atin ay yung sobrang pagkasunod. Sentimental. Masanay ko sa ito eh. Sentimental natin. Hindi ko sinasabi, huwag natin mahalin ang ating magulang, kamag-anak, pero higit sa pagmamahal sa ating kamag-anak, lupain, magulang, dapat mas mataas sa landas ng pagmamahal natin sa Diyos. Bakit? Kung hindi magkagayon, hindi natin nasusunod ang Diyos. Alam mo, ng aking misis ito at pinag-usapan namin ito. Mahal na mahal po, nakita niyo naman kung gano'n ang pamahal ng misis ko. Diba? Buwan-buwan, dinadala ko rin sa palo. Diba? Kasi kako sa akin, pag pumangit ang misis ko, kanino kasalanan? O pag pumangit ang misis mo, kanino kasalanan? O, diba? Extension mo yan eh. Binigay sa inyo Diyos, hindi na kayo dalawa isa. Hindi pwedeng ikaw na lang pogi. Diba? Ang naglalakad kayo. Pero pogi, hindi kasama pangit. Kailangan mas maganda sa akin yung misis ko. Hindi mo yung misis ko. Kaya, pag-ay walang duda. Mga things na tingnan na yung misis mo. Kaya pala eh. Ganda ba ba yan? Oo naman. Ha? Oo naman. Okay, magandang misis mo. Kaya naman sa'yo lang ha. So, sa paglisan ni Abraham, sama niya si Sarah. Sarah means my princess. Diba? Sarah. So, pinalitan lang ni Lord yan na tinanggal niya ay pinalit sa isang biyero. But H ay pinagpasinit sa H. Sarah. Kasi she would be like mother multitudes. So, hindi na lang siya parang kay Abraham. Doesn't change the meaning. Still princess. Pero hindi na lang personal. Kasi si Sarah ay my princess. Yung Sarah, princess na. So, she will be the princess, she will be the mother of multitudes as Abraham. Kaya pinalitan ni Lord yung pangalan ni Abraham. Abraham means exalted father. Okay? Exalted father. Pero hindi naman si Abraham ang exalted father, diba? Diba? So God changes name. Hiningahan siya ni God. Abraham. Parang paraman. Diba? Abraham. So, ang ibig sabihin ng Abraham, father of multitudes. Binibigyan ni God ng pangutain si Abraham at si Sarah. Binibigyan ni God ng layo ng asawang ito. Okay, Mr. and Mrs. Yung kasal mo, yung marriage mo, may layo ang Diyos dyan, kaya kayo magkasama. Hindi lang para magkaroon ng anak, hindi lang para magkaroon ng bahay, hindi lang para magkaroon ng kotse, hindi lang para magkaroon ng kabuhayan. God has a purpose for your marriage. And that is to produce godly children. Ang purpose ni God sa bawat pamilya ay ang mag-asawa ay maging mga Diyos, maging banal, at sila naman ay magtindig ng mga makadiyos anak. Ang mga pastor, natayo nga yung mga pastor ang tahanan. Wala yung talbo. Ba't di ka tumayo? Tayo ba? Di ba? Lisanin mo. Diba? Lisanin mo. Okay, pasyon na kayo. Maraming pong salamat. Hindi sinasabi sa simpleng bagay lang. Kailangan masabi mo at maipakita mo, nilisan ko lang.
Ayun, kasi sabi ko kanina, si ate mo, alam niya na mahal ko siya, pero hindi hihigit yun sa pagmamahal ko sa Diyos. So, umalis na si Abraham. May pangako pa si Lord sa kanya. Ang pangako ni Lord, hindi napapako. Okay? Then, pangako ni Lord, tinutupad na kahit gaano kahaba ang dumaan. Diba? Adan, Seth. Tapos nagkaroon ng mga anak si Seth. Dumating kay Noah. Tapos si Noah, si Shem. Si Shem, nagkaroon ng mga anak. Di ba lang kung Shem yung anak niya o 10. So, nagkaroon siya ng anak, dumating hanggang kay Tera, si Tera nagkaroon ng Abraham. Tinutupad ng Panginoon ang pangako na kahit gano'n katagal. At sa tagal nito, ang mga naghihintay ay nahuhubog. Dumadaan sa pagsubok upang maging matatag ang kanilang pananampalataya. Sino may hinahintay dito mula kay Lord? Tayo. Wala kang hinihintay kay Lord. Masama yan. Kailangan may hintayin tayo kay Lord. Ano ba? Kasi kahit na sabihin na hindi naman mali eh. Mahalaga lang o pinakamahalaga. Lahat ng iniisip natin, hindi mahalaga naman na kay Lord. Kaya lang, may mas mahalaga pa doon sa hinihiling natin. Hiling ako ngayon, gusto ko ng Mercedes-Benz. Pero totoo lang, gusto ko ng Mercedes-Benz. Yan ang paborito kong kotse. Pero sa puso ko, kung bigay ni Lord o hindi, yun gusto ko. Kung bigay niya hindi ako magtatampo sa kanya. Hindi mo, pwede naman tayo humiling, tatay nga. Sino dito ang mahilig humiling kung bata sila sa magulang nila? Hanggang, hindi na humiling. You're quiet and everything. Alam nyo, gusto kong bumalik sa Estados Unidos para dalawin ng mga anak namin at ako. It will take like 100,000 mamasahal ko lang. Kailangan ko pa ng 200,000. Siyempre, kailangan ko ng panggastos. Dumarating ako doon, ginong ko yung anak ko ng magbayad. Kaya lang, expired na yung visa namin eh. Hindi ka pwedeng pumasok sa Estados Unidos na wala kang visa. Ay makalipad ka ron, wala kang visa, hindi ka tatanggapin doon sa Unidos. Pray lang kami ni ate mo, Lord, hintayin ka lang namin. Pero hiling namin, sana mag-provide ka. You know, without any reason, walang kaabo-abo. Yung ninang ni Ate Joanna, kung sinauna mo yung panahon, nagpadala siya ng halaga na halos katumbas ng halaga ng visa. Gusto ko bumalik kami sa US. Bakit? Gusto ko makapili na anak ko. Anak ko kasi may sakit ang panganay. He's 40 years old. Hindi na ako gumagaan ng kidneys na. Every week, 3 times ko siya nagdadialysis. So I just honestly know. It doesn't stop me. Serving God, it doesn't stop me. Nag-pray ko na yung anak ko, nalaman ko yung sakit siya. Nag-pray ko na siya. Maasa ba ako kayo? Oo. Bottom line, siya pa naman sasabi. Kahit nagturo sa yung anak ko, mabuti ang gusto. At kailangan, yan ang ugat ng ating paniniwala at pananampalataya. Hindi yung kung ano yung nararanasan natin. Kasi hindi mo tayo expose sa mga ginagawa ng ibang tao. Kung bakit siya, nabaril, excuse sana. Hindi mo tayo excuse sa desisyon ng ibang tao. Pero hindi mo excuse sa atin na hindi natin patatagin ang ugat ng ating pananampalataya. Kahit anong nangyari. Dahil ang layunin pa rin ng Panginoon ang mananalig. At ibang trabaho natin yun, ayaw magdurusa.
So hindi naman unfair si God. When God gives something to us, He is fair. And He will keep His promise. Ito na nga, tinutupad niya na. Abraham, hindi nga. Punta ka dun sa turo ko sa'yo. Hindi alam ni Abraham kung saan na. Hindi nga alam. Nagtitiwala lang siya sa Diyos. Ganun ba katindi ang tiwala natin sa Diyos? Nagagawin natin yung sinabi mo. Nag-pray mo sa ganito. Bakit po? One time nasa bookstore about Christian bookstore. Hindi kami ni ate. Sabi ni Lord sa akin, buwan ka ng 500 piso. Buwan na to. Hindi ko sinabi ba ako? Ano ito? Bigay mo doon sa baba. Sabi mo sa baba. Pinabibigay ko ni Lord. Praise the Lord! Naman siya. Kung talagang sa akin yung asawa niya, missionaries sila, nagpe-pray sila ng provision, sila yung pupunta lang sila. Galing nila, di ba? Sino gustong maging instrumento ng pagpapalaan nila? Pakinggan mo lang sila. Pakinggan mo lang. Sabihin mo sa katab mo, huwag kang tiyanin. Alam na kung anong tiyanin? Ha? Uripot! Huwag kang uripot! Siguro kung meron isang magandang bagay kay Abraham, hindi siya uripot. Imagine mo, isipin mo, iiwan mo lahat, mayaman sila eh. Iiwan mo lahat, pupunta ka sa isang lugar na hindi mo alam. Sama niya, asawa ko, tsaka kasama niya yung pamangkin niya, yung anak ng kapatid niya namatay. Hello? Hello? Magot ka naman. Tulong lang. Maraming konti ng alipin. So, nothing special about Abraham. What made Abraham special because God called him. Sabihin sa katalong mo, you are special because God called you. Pero sa utos ni Lord, may kalakip na pangako yun. May kalakip na pangako. Okay? Gagawin ko isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Ilang dekada, ilang siglo lang nakaraan. Pag tinanong mo kahit kanino, alam mo may pangalan Abraham? Alam nila, di ba? May maliit na bata, alam na yung pangalan Abraham. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sabihin mo sa katabi mo sa iyo rin. Gusto mo maging tanyag? Ako, ginais ko yan. Lingkuran mo kapwa mo. Magiging tanyag ko. Lingkod ka sa iyong kapwa na walang hinahangad na kapalit. Dahil ang paglilingkod ay trabaho natin sa Diyos. Yung Diyos ang ating amo. Marami sa atin ang alipin ng mga amo dito sa lugar. Hindi na natin napapractice ang ating pananampalataya. Nung ako nagtrabaho sa isang kumpanya, may mga kondisyones ko. May nag-recommenda sa akin, tapos ito ko isang Christian recording gano'n. So, kausap ko yung pinakamataas yung ari. In-interview na ako. Sabi na, pag-feedback lang mo, naaawit ka pala, isip mo ka pala, kabala. Po, so, trabaho ito ko po. Kaya ako nagtrabaho kasi gusto ko nang pakasalan si atin. Okay, sa mga kalalakihan dito, huwag kayong mag-aasawa ng wala kayong trabaho. Puputuloy nyo lang ang misis nyo. Learn.
At lang nga, huwag mong dadagdagan ng baby. Okay? Learn and marry. Mga kababaeng single, huwag kayong papatol sa lalaking walang trabaho. Ibig sabihin, walang pangitain sa buhay. Hindi pwede dito. Dahil kung ano na dito, bababae. Gaano rin yung taga-araw-araw. Totoo. Yan po ang aking sinasabi. So, sa pamamagitan mo, sabi ng Diyos kay Abraham, marami ang magpapalami. Sabihin mo sa kagaling mo, sa iyo. Papalaki ko ang magmamagandang loob sa iyo. Pero, isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalaan ko ang lahat ng tao sa mundo. Diba? Ang tribing pangako mo. Pagpapalaan kita, magiging tanya din yung pangarap. Pero, kung sino ang sumumpa sa iyo, susumpain ko rin. Kabahan dito tayo sa pangako niya. Gumagawa tayo sa aklat ng Galasa. Basahin ko. Galasa, kabanatang 3, talatang 13 hanggang 14. Ang sinasabi ko dito at sinunod ni Pablo ay ganito, ngunit hindi natin masusunod ang lahat ng iniutos ng kautusan. Kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo. Sabihin mo sa sarili mo, tinubos na ako. Ibig sabihin, di ba tinutubos mo isang bagay kasi na isang lahat? Ibig sabihin, meron pang utang. Meron pang utang. Diba? Isang lahat ka. Ngayon, tayo ay naisang lahat.